Brother Alex, kayo po pala ay mula sa pamilya ng mga sundalo at pulis. Yun po ba ang naging impluensya para kayo rin po ay magserbisyo po sa bayan? Opo, malaking impluwensya po. Gusto ko maging pulis kasi gusto ko magserbisyo sa bayan. Kasi bilang pulis, hindi lang proteksyon, hindi lang bibigyan mo sila ng security. Kasi bilang pulis, ikaw din dapat ang maging role model kung paano ko po pinapatupad ang batas po is yung pantay-pantay. Kailangan po with honest. Honest ka sa pagsiservisyo. Na ipakita mo na ikaw ay pulis ng mamamayan. Hindi ka na pulis ng isang tao, isang grupo. Yung service, haluan mo ng integrity. Saka honor po. But at the same time, delikado. Kung sakali man darating tayo sa pagkakataon na yun, is tatanggapin ko na lang. Kasi sabi nga po, ang paniniwala ko po noon is kung talagang oras mo na. Oras mo na. Sa paglabas namin sa aming tahanan bilang pulis, di namin masisigurado kung makakabalik kaming buhay. Kailan po dumating sa time na parang meron po kayong hinahanap? Nung time po kasi na yan, marami akong naging bisyo. Naging in sa alak, sa babae, sa barkada. Sa isip ko, may kulang. Kasi hindi ako masaya. Wala akong peace of mind. Karoon kasi ako ng problema sa trabaho ko po. Bali, natapon po ako sa malayo, sa Isabela. Which is, andito yung pamilya ko sa Maynila. Then after nun, bigla akong binalik, tapos nilagay ako sa isang opisina na floating ang status. Lagi kami nag-away ni Mrs. Kasi sa mga bisyo ko. Kaya doon ko na nung in-invite ako ng pare ko, na elder ko na ngayon, is pinagbigyan ko kasi kasama ko sa trabaho. Di ko inakala na sa pagkakataon ko na yun is, yun na yung suri, yung kasagutan. Kasagutan na matagal ko nang hinihintay na di masagot-sagot sa isip ko. Nung umatin po kami doon, kasama ko po si Mrs. po. Sakto po na ongoing na po yung message ng pastor po doon sa Las Piñas. Then umupo kami, nakinig po kami. Doon yung halos lahat nung sinasabi niya, pumapasok lahat sa akin. Tama. Kasi sa isip ko tama yung sinasabi ng pastor. Kaya po doon nagsimula na nagkaroon ako ng interest. Nung nakita niyo na po yung church sa Tandang Sora, ano pong nangyari? Pagkatapos po ng worship, doon ako nilapitan ni Brother Kevin po. At doon niya tinanong kung anong pangalan ko po. Doon po yung time na pinupuntahan niya ako para mag-Bible study. Naramdaman ko po na ipakitunan po yung kasagutan. Nasa Bible, yung mga sinasabi nila. Kung ano yung nasa Bible, walang halong pambobola. Dahil ang paniniwala ko po nung wala pa ako sa church is, okay lang, pare-pares lang naman tayo may Diyos. Basta naniniwala ka sa Diyos is, maliligtas ka. Kasi, ang ano ko nga po, sa isang taon siguro nun, minsan lang ako makapunta sa simbahan habang nagbabible study kami. Gumagaan yung pakiramdam ko. Parang lumuluwag kung ano yung nasa dibdib ko, kung ano yung mga bagay na wala ako. Yung peace of mind. Kasi sabi nga, nung nag-Bible study kami, tanungin mo ang gusto namang tanungin. Ngayon, kaya tinanong ko po yung mga bagay, nagpapagulo sa isip ko na hindi ko masagot-sagot na sa sarili ko. Yun po, nasagot po niya based on the Bible. Kaya doon ko nagkaroon ng, wow, sabi ko, ang ganda ng aral. Nung alam kong tama sa sarili ko, ay mali pala pagdating sa Bible. Kaya nag-decide po ako dahil gusto ko pong baguhin po yung buhay ko. Mabago po yung buhay ko. Dahil yung buhay ko po noon nga po, sa bisyo, alak, kahit anong bisyo na. Bilang isang tagapagpatupad ng batas, ano po ang kahalagahan na dapat tayong magpasakop doon sa batas ng Diyos? Malaki pong bagay na bilang alagad ng batas ay kailangan tayo ay magkaroon ng paniniwala sa Diyos. Kasi dito kasi nagsisimula yung sa trabaho namin. Kung may takot ka sa Diyos, may takot ka rin gumawa ng kalokohan. Kasi kung lahat ng ginagawa mo sa trabaho mo
ay naayon sa pagtitiwala mo sa Diyos, magagawa mo yung tama. Ano po ang kahalagahan ng sugo ng Diyos sa buhay po ninyo at sa mga naging pagbabago po sa buhay niyo po at sa pamilya niyo? Ang napakalaking halaga po na magkaroon tayo ng sugo, na nakilala natin yung sugo ng Diyos. Dahil unang-una po, siya yung role model, sinugo ng Diyos, na sila po yung na nanguna ang mga kapatid na sa church po, lalong tumitibay ang pananampalatay. Kasi nakikita mo yung namumuno, kung ano yung pinapangaral sa church, yun yung sinasabuhay ng ano po, ng ating sugong apostol. Dahil ang mga apostol po ang tagapagpatubad ng batas ng ating Diyos, yung kanyang pamumuhay. Lalo po sa bilang alagad ng batas, na wala kang pananampalataya, dahil surado maliligaw ka po. Maliligaw ka ng landas. Yun po yung kahalagahan po. Na bilang isang pulis, hindi ka lang bilang tagapagpatupad ng batas, kailangan din may takot ka sa Diyos. Kailangan may pananampalataya ka. Ano po sa tingin niyo yung mga natutunan niyo po sa pagiging fourth watcher? Mula nung po ako ay naging kabahagi ng ating church po, unang-una po ay ang buhay natin, kailangan nating ipaglaan o ipaglingkod sa Diyos. Pangalawa po, may peace of mind ka kasi alam mo na hindi ka naman pababayaan ng Diyos mo. Yun po yung malaking pagkakaiba na nandito na po ako sa tunay na iglesia. Bilang pulis, sanay akong sumunod sa batas at sa nakakataas. Disiplina at otoridad ang naging bahagi ng aking pagkatao. Ngunit nang makilala ko ang Diyos, natutunan kong may mas mataas pang uri ng pagsunod, ang pagpapasakop sa kanyang kalooban. Dati, sumusunod ako dahil tungkulin ko. Ngayon, sumusunod ako dahil sa pagmamahal at pananampalataya. At dati, inakala kong respeto ang sukli sa kapangyarihan. Pero ngayon, alam kong ang tunay na dangal ay nasa pagpapakumbaba. Ang pagpapasakop ko ay hindi kahinaan, kundi patunay ng binagong puso. Pusong marunong maglingkod, hindi lang sa batas ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos.